Magandang araw sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Meron lang po akong gustong itapik ngayon. Pasensya na at medyo maingay dun sa kabila at may nagbabasketball. Pero sa palagay ko maririnig niyo itong boses ko. May gusto lang po akong itapik. Kasi marami akong nakikita sa internet o sa mga relihiyon din na mga tinuturo kung ano-ano pong mga interpretasyon nila tungkol dun sa 666. Yung nasa Revelation, nasa Apokalipsis. Marami silang mga referensyang pinapakita, marami silang mga kung ano-anong mga doktrina na ito raw ay, yung iba nagsasabi papa raw ito sa Roma. Yung iba nagsasabi ito raw ay microchip, yung nilalagay sa kamay, na wala naman mga kinalaman sa Bible, dun sa Revelation mismo na pinagkakabasahan nung sa 13, Revelation 13 verse 18 ata yun, kung di ako nagkakamali. Marami silang mga tinuturo kung ano-ano. Minsan may narinig pa ako, ito raw ay si Bill Gates. Napakarami nilang mga pinagtuturo na wala naman sa Bible, hindi naman related sa Bible dun sa mismong talata. Na kung tutuusin, madali lang naman sana talagang tukuyin kung ano yung 666 eh. Nandun na rin mismo kasi yung sagot sa talata eh. Kaya lang kung nagre-relay sila sa Tagalog na Biblia, ang nakalagay dun ay basahin nilang natin yung talata. Pero bago natin basahin, isipin muna natin na ang Revelation ay sinulat matagal ng panahon, mga 2,000 years ago na. Kaya bago natin ito basahin, huwag natin iisipin na kahapon lang ito sinulat. Ang hirap kasi sa iba na nagbabasa nito. Pag nabasa ito, para bang kahapon lang naisulat ito. Napakatagal na po nitong naisulat. Basahin natin. Revelation 13 verse 18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Pansinin niyo po itong talatang ito. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao. Yan. Ang nakalagay, bilang, yung daw hayop, may bilang, siyang bilang ng isang tao. Ayun. Andiyan na rin po yung sagot eh. Kaya lang kung nagre-relay ka sa Tagalog o kaya sa English, ang nakalagay kasi isang tao. Hindi, kung dito ka magre-relay sa Tagalog, hindi mo rin pwedeng sabing papa ito sa Roma, kasi ang papa sa Roma hindi lang naman isang tao yan eh. Napakarami niyan. 500 na yata kung di ako nagkakamali mula pa ng una. Hindi rin pwede ito maging microchip kasi isang tao ang tinutukoy eh. Hindi rin pwede itong maging vaccine dahil yun nga, isang tao, napakalayo po ng kanilang mga paliwanag. Pero kung babasahin mo ito sa Greek, malalaman mo kung anong ibig sabihin nito eh. Kung ano ba itong hayop dito na may bilang na 666. Madali lang po itong maunawaan kung babalikan sa Greek. Pag pinuntahan mo po kasi ito sa Greek, puntahan natin. Pero bago natin puntahan sa Greek, basahin muna natin sa English. Dito sila nalilito ay. Pag nagre-relay ka talaga sa Tagalog at English, malilito ka talaga kung ano ito. Basahin natin sa English. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. Ayun. For it is the number of a man, and his number is 666. Pag dito ka talaga nag-rely, hindi mo talaga ito maiintindihan kasi ang nakalagay ito, of a man. Tapos sa Tagalog, isang tao. Pero hindi po, sa Greek po kasi, yung man dyan, yan, punta natin sa Greek. Here the wisdom is the having understanding, let him count the number of the beast. Number for a man's, it is, and the number of it, 666. Ayun. Dito ang nakalagay, itong months dito, anthropo ang nakalagay.
Meron po siyang numerong 444. Basahin natin yun. Yan ang ibig sabihin ng anthropos. Yung man. Ayan. Anthropos. Part of speech noun masculine. Transliteration anthropos. Phonetic spelling anthropos. Definition a man, woman, mankind. Ayun, dali lang naman pala mankind. Sangkatauhan pong tinutukoy na may numerong 666. Mankind pong nakalagay. Hindi po ito naka-fix lang sa lalaki. Kasi yung mga iba, sinasabi na yun na nga si ang Papa sa Roma o kaya si Bill Gates. O ano-ano mga lalaking tinutukoy nila. Samantalang dito, kung babalikan mo yung Greek na ang ibig niya sabihin sa Greek, yung anthropos, mankind, woman. Wala pong pwede dito bata, matanda, babae, lalaki. Yun po yung may numerong 666. Ang dami pa nilang mga pinagtututuro. Ayan lang yung sagot, mankind. Mankind pala may bilang na 666. Nung panahon nila, yung mankind ang may bilang na 666 kasi 2,000 years ago pa po ito sinulat. Yun yung may number na 666. Dali lang ayan, mankind. Anthropos. Kaya lang sa Tagalog kasi parang isang tao lang tinutukoy, hindi ho. Pag binasa mo yun sa Greek, mankind po ang tinutukoy dyan. Isang katauhan, yun po. Yun, ang isang katauhan, yun po ang may numerong 666. Yan. Sana unawaan ninyo. Yun lang po yun. Dami. Hindi mo na kailangan pang mag-research dito na kung ano-ano. Magamit ng mga talatang di naman ugnay dito, mga referensyang di naman nakaugnay dito sa talatang ito. Ayan lang yung sagot, mankind. Mankind, ibig sabihin, isang katauhan, basta human, kasama dito, human. Nung panahon ay sinulat po ito. Lahat po ng sangkatauhan wala pong puwera dito. Ang sangkatauhan ay may numerong 666. Yun lang po yun. Napakadali lang naman itong unawain. Hindi mo na dito kailangan pa ng kung ano-anong mga doktrin ng mga research. Ayan lang, babalikan mo lang sa Greek, maintindihan mo na eh. Yun, sana po may natutunan kayo sa araw na ito. Marami pong salamat sa inyo.